Nanatiling kalmado ang anyo ni Walter. Your family needs the money, Miss Valdesco. You know that. Wala nang ibang mag-aalok sa iyo ng tulong katulad ko. Or are you expecting a rich man would marry you instead to save your family's neck? May himig ng pang-uuyam ang tanong nito, at saka ito tumawa. Parang sinasabi nito na masyadong mataas ang pangarap niya sa buhay. Umiling siya, hindi ko rin gusto iyon. Just like you, I don't do things half-heartedly. Para sa akin, ang lahat ng ginagawa ko may kasamang pagmamahal. Yes, I need the money. Nahihirapan na ako sa mga pinagdadaanan ko. Your offer is tempting. Pero sa palagay ko hindi ko iyon magagawa. Hindi ko gugustuhing mawala sa akin ang anak ko, kahit pa ilang milyon ang ibayad mo sa akin. And I will be grateful if you are kind enough to show me the way out. At sana matagpuan mo ang babaeng makakatupad ng plano mo. Hindi na siya makakatagal na kasama pa ito. Hindi niya masasabing bumaba ang respeto niya dito. Some men were more evil than him. Baka kung ibang lalaki ito ay paiibigin pa nito ang isang babae, para mapagtakpan ang totoong intensyon nito. At least Walter was honest enough to tell her his plans. Leon ang buhay nito, pero di niya maiwasang malungkot para dito. Parang walang pagmamahal sa buhay nito. Wala ring madedamang pagmamahal ang magiging anak nito. May mga nanay na ipinamimigay ang anak ng mga ito, para mapunta ang bata sa isang magandang pamilya na magmamahal dito, at magpapalaki dito ng maayos. Kung ibang tao lang sana si Walter. Kung isa lang sana itong mapagmahal na asawa sa isang babae. Hindi isang bachelor na ang gusto lang ay may magmana ng negosyo nito. Isusuko ba niya ang anak niya sa ganoong klaseng buhay? He would surely look for excellence. Malaki ang ibabayad nito para magkaanak. Malamang ay titiyakin nito na worth it ang perang ibinayad nito sa kanya. Baka walang ipagkaiba sa kanya ang anak niya. What if he or she won't be good enough for him? Paano kung hindi ito karapat-dapat na maging tagapagmana ni Walter? Ibabasura na lang ba ito? Ipapahatid kita sa driver ko, anito sa formal na boses. Gabi na para mag-isa kang bumiyahe. But I hope that you will reconsider my offer. It's too good to pass up. Inabot nito ang business card sa kanya. Call me if you change your mind. Isang simpleng tango lang ang ibinigay niya dito. Goodbye Walter. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Di mawala sa isip niya ang alok nito. Kapag tinanggap niya ang alok nito, ay matatapos ang lahat ng problema niya. Pero hindi yun kakayanin ng konsensya niya. Kaya ba niyang ibenta ang anak at kaluluwa niya, para sa pamilya niya? Pamilya din naman niya ang anak niya. Hanggat maari ay paglalabanan niya ang tukso. Kahit pa di niya na ipapanganak ang magiging anak niya, ay alam niyang ipaglalaban niya ito kahit na anong mangyari. Kung anumang problema niya sa pamilya ngayon, ay tiyak na may solusyon. Hindi lang si Walter ang solusyon sa problema niya. Papa, kumain na po kayo. Kailangan po ninyong magpalakas. Mamaya iinom pa kayo ng gamot. Please. Mistulang bingi si Teodisio sa pakiusap ni Catherine, at ibinaling lang palayo ang mukha sa kanya. Bagamat nagising na ito at pwede nang kumain, ay parang wala naman itong ganang mabuhay. Malamig pa ang pakikitungo nito sa kanya, tuwing siya ang nag-aasikaso dito. Nag-aalala ang mga doktor sa kalagayan nito, at kailangan na nitong operahan sa lalong madaling panahon, bago pa tuluyang bumigay ang puso nito. Nasaan si 30? Tanong nito, hindi ba niya ako dadalawin? Yumuko siya at di makatingin dito. I am sorry pa, hindi pa po siya nakakalabas. Nakadetain pa rin po siya hanggang ngayon. Masakit mang sabihin, pero kailangan niyang aminin dito ang totoo. Naglatang ang galit sa mukha nito. Hindi pa, sobrang tagal na ng anak ko sa kulungan, at wala ka man lang magawa para palayain ang kuya 30 mo. Matiim na nagdikit ang labi nito. Ano pang silbi mo dito kung hindi mo lang din naman siya may lalabas sa kulungan, at matutulungan sa kaso niya. Tinabig nito ang bowl ng pagkain na hawak niya. Kahit kailan wala ka talagang silbi. Nahigit niya ang hininga, dahil di niya inaasahan ang kagaspangang ipapakita nito. Nasundan na lang niya ng tingin ang pagkaing natapon sa sahig. Nanginginig siyang lumuhad sa sahig, para linisin ang natapong pagkain. Subalit pakiramdam niya ay siya ang tinabig at tinanggihan nito. Pinipigilan na lang niya mapahikbi, dahil tiyak na lalo itong magagalit kapag umiyak siya.
Ayaw ng papa niya nang umiiyak. Madadagdagan pa ang kasalanan niya dito. Papa, I am sorry. Hindi naman po ganoon kadali ang lahat. Catherine, anong nangyayari dito? Nahihindak na tanong ni Serafina na kasunod ang yayamaming niya. Ginalit mo na naman ang papa mo. Habol ng papa niya ang hininga nito, habang hawak ang dibdib. Papatayin niya ako sa sama ng loob. Bakit pinabalik mo pa siya dito kung wala naman pala siyang silbi? Napatingin siya dito. Papa, hindi siya makapaniwala na walang kwenta ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya para sa pamilya. Pagkatapos ay ito pa ang mapapala niya. Sige na, lumabas ka na, iritadong utos ni Serafina. O gusto mo talagang mamatay na ang papa mo? Kahit masama ang loob, ay pinili niyang lumabas na lang ng silid, subalit di agad siya umalis at nakikinig sa pinto. Ayokong magpa-opera kung wala si 30. Gusto kong nandito si 30. Mamamatay ako kapag wala ang anak ko. Umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabi nitong wala siyang silbi. Wala siyang kasalanan sa lahat ng nangyayaring ito. Na ikamamatay nito na wala doon si 30, na parang ang kuya lang niya ang anak nito. Hindi niya kasalanan kung di na makakalabas si 30. Di niya hawak ang batas. Ginagawan din niya ng paraan para makakuha ng pampa-opera rito. Pero lahat na lang ng sisi ay pinapasan niya. Siya ba ang gumawa ng maling desisyon sa negosyo? Siya ba ang nagpabagsak ng kumpanya? Siya na ang sumira sa pangalan ng pamilya nila. Siya ang nakadispalko ng pera. Kulang na lang ay sabihin nito na siya na lang sana ang nakakulong at hindi si 30. Parang wala sa sarili si Catherine. Habang naglalakad palabas ng ospital, she felt numb and hurt. Pasan niya sa balikat ang problema ng pamilya niya, at kahit anong gawin niya, siya pa rin ang mali at walang silbi. Nagulat siya nang maramdaman niyang may bumangga sa kanya. Are you blind? Di ka tumitingin sa dinadaanan mo. I'm sorry, mahina niyang asal. Akmang iiwas na lang siya para ipagpatuloy ang paglalakad, pero nakaharang pa rin ang nabangga niya sa dadaanan niya. Look who's here. The haughty princess. You still have the nerve to look so haughty now. Bigla niyang inangat ang tingin nang marinig ang pamilyar na boses. Ludwig. Nakapamaywang ito na parang hari ito ng mundo. Kasama pa nito ang dalawang bodyguard nito, na alerto at handang protektahan ito anumang oras. This was over the top. Hindi ba matatapos ang kamalasan niya? Ang huling taong gusto niyang makaharap ay si Ludwig, ang pinaka-antipatiko at pinakamayabang na nilalang na nakilala niya. Ito ang unang taong masisiyahan sa pagbagsak niya. Natitiyak niya iyon. Ngumisi ito na parang nang-iinsulto. Nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo. Nakakulong si 30 at inatake sa puso si Tito Teodisio. Nandito ako para dalawin sila. Nasa 4th floor ang suit ni Papa. Pwede mo siyang dalawin doon, aniya sa malamig na boses. Still in a suit. I am sure your bill is piling up. Can you still afford it? Hindi pa mailabas ang kapatid mo, dahil wala kayong pang-areglo sa ibang nagdedemanda. Mukhang wala nang gustong magbigay ng tulong sa inyo. Pero pwede ko kayong tulungan. Kaya kung magiging mabait ka sa akin, tutulungan ko kayo ng pamilya mo. Sa pagsasalita nito ay parang narito ang kasagutan sa lahat ng problema sa mundo, kasama na ang pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Humalukip-kap siya. At gaano kabait ang gusto mo? Inilapit nito ang mukha niya. Be my mistress. Parang gusto niyang maliyo sa panibagong indecent proposal na ito. Hindi niya alam kung bakit pagdating kay Ludwig, ay parang babaligtad ang sikmura niya. Di niya maatim na maging mistress nito, kumpara sa pagiging baby maker ni Walter. Wala ba siyang mas matinutinong proposal na matatanggap, na di niya kailangang isang laang kaluluwa niya? Mariing nagdikit ang labi niya. Sorry. I am not interested. Nanlisik ang mga mata nito, at hinaklit ang braso niya. Anong ipinagmamalaki mo? Walang-wala na kayo. Ako lang ang pwedeng makatulong sa iyo. Huwag mo nang pairalin ang kay-abangan mo. Huwag mo akong hawakan. Mas gugustuhin ko pang gumapang sa hirap kaysa patulan ka. Sigurado ako na marami pang babaeng mas makaka-appreciate sa iyo at kayamanan mo. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Angle nito at lalong bumaon ang daliri nito sa balat niya. Parang kapag hinhila niya ang braso mula dito, ay matutuklap ang balat niya. Nakadama siya ng matinding takot. Mukhang hindi nito matatanggap oras na tanggihan siya nito. Nangilid ang luha sa mata niya,
subalit pinigilan niya ang sarili na mapaiyak. Hindi niya alam kung paano pa makakaligtas mula dito. The lady said no. Kaya pakawalan mo na siya. Parang nawala ang bigat ng kalooban niya, nang makita si Walter. Animoy nakakita siya ng anghel na magliligtas sa kanya. Subalit di pa rin siya pinakawalan ni Ludwig. Huwag kang makialam dito. May pakialam ako. She's mine. Hinawakan ni Walter ang kabilang braso niya. Ngumisi ito kay Ludwig na parang di iniinda kung manganganib din ito. At kung ayaw mong mag-pull out ang ilang malalaking sponsors ng ama mo sa eleksyon dahil sa kasalanan mo, iiwasan mo na si Catherine at di mo na siya guguluhin. Ayaw mong madismaya na naman siya sa iyo, di ba? Namutla si Ludwig at napalunok. Kahit ang isang anak ng congressman, ay hindi kayang banggain ang isang gaya ni Walter Evaristo. He must be really powerful. Nawala na rin ang bangis ni Ludwig, at lumuwag ang pagkakahawak sa braso niya, as if she was not worth the trouble. Fine. She's all yours. Paderag siya nitong binitiwan. I hope you are man enough like me to melt the ice queen. Saka ito nagmamadaling naglakad palayo. Hinawakan siya ni Walter sa magkabilang balikat, bakas ang pag-aalala sa mga mata at boses nito. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? Okay lang ako, aniya sa nanginginig na boses. She was still shaken. Traumatic para sa kanya ang ginawa ni Ludwig. Akala niya ay hindi na niya ito matatakasan pa. Umalis na tayo dito, sabi nito at inakay siya papunta sa nag-aabang na kotse nito. Ipinagbukas sila ng pinto ng driver nito. Hinayaan na lang niya itong igiya siya, hanggang makasakay sa likuran ng kotse nito. Parang wala siya sa sarili niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa wakas ng umandar na ang sasakyan. Di pa rin siya makapaniwalang basta na lang siyang sumama dito. Dadalawin kita. Mukhang hindi ka nagpapahinga o kumakaing mabuti, puno ng pag-aalala nitong wika. Bamantong hininga siya. Okay lang ako. Hindi mo ako kailangang alalahanin. No, hindi kita ibabalik doon hanggat hindi ko natitiyak na okay ka lang. Bigla siyang naalarma at tiningnan ang pinanggalingan nila. Malayo na sila sa ospital. Saan mo ako dadalhin? Tanong niya. Ginagap nito ang kamay niya. You'll know. Just trust me. I am not really sure if I should. Di na niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Parang lahat na lang ay gustong pagsamantalahan ang kahinaan niya. Hindi ba't si Walter ang unang nag-alok sa kanya? Gusto nitong bigyan niya ito ng anak. Dapat ba niyang pagkatiwalaan ang isang katulad nito? He was no different from Ludwig. He also wanted to capitalize on her family's misery. Mariing nagdikit ang labi nito na parang nababasa ang iniisip niya. Hindi ako si Ludwig. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Gusto lang kitang ilayo kay Ludwig, at sa iba pang gumugulo sa iyo ngayon. Gusto mo bang hayaan akong gawin iyon? Tumango siya at mariing pumikit. Gusto niya na takasan na lang ang lahat si Ludwig, ang pamilya niya na walang silbi ang turing sa kanya, at lahat ng problemang bumabagabag sa kanya na parang walang solusyon. Kung may solusyon man ay kailangan pa niyang ibenta ang kaluluwa. Napapagod na siya at gusto na lang niyang tumigil ang lahat. This is not time for fairy tales. Natagpuan ni Catherine ang sarili sa isang madilim at malamig na silid. Nakadapa siya sa malamig na silid. Nang iangat niya ang tingin nang bumukas ang pinto. Nakita niyang naglalakad palayo ang ama niya, si Serafina at si 30 patungo sa pinto. Papa, Mommy, Kuya. Sinubukan niyang bumangon para humabol sa mga ito, subalit may dalawang malalaking kamay na humila sa paa niya palayo sa mga ito. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig niya. Papa, Mommy, Kuya, tulungan ninyo ako. Subalit hindi siya pinansin ng mga ito. Tuloy-tuloy lang ang mga ito sa paglalakad, hanggang makalabas ng pinto. Isang nakakapangilabot na halakhak ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Halakhak ng isang halimaw. Halakhak ni Ludwig. Lumabas ito mula sa kung saan at hiniklit siya sa braso niya. Bumaon ang matatalim nitong kuko, at halos bumaon ang talam ng kuko sa laman niya. Sa akin ka na, Catherine. Wala ka nang magagawa dahil iniwan ka na nila sa akin. Sa akin ka lang. Halos masuka siya sa nakakasulasok nitong hininga, habang dahan-daang lumalapit ang mukha sa kanya. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang lumaban, subalit animoy na estatwa na ang katawan niya, at wala siyang magawa para labanan ito.
Ludwig, huwag. Bumalikwas siya ng bangon at niyakap ang sarili. Bumukas ang pinto at isang matangkad na figure ang nakatayo doon. Muli siyang tumili at napaiyak. Huwag kang lalapit. Please. Catherine, it's okay. Si Walter ito, sabi nito at umupo sa tabi niya. Walter, asal niya at bahagyang kumalma. Ang huling naalala niya ay dumating ito para iligtas siya kay Ludwig, at isinakay siya sa kotse nito. Matapos iyon ay hindi niya alam kung anong nangyari. Napansin niyang nasa isang eleganteng silid siya na malamlam ang liwanag, na nagmumula sa dalawang lampshade. Nabawasan ang takot na nararamdaman niya, nang yakapin siya ni Walter at haplasan nito ang buhok niya. Huwag mong alalahanin si Ludwig. It's just a bad dream. Ligtas ka dito kasama ko. Hindi ka niya malalapitan at paprotektahan kita. Nasaan ako? Tanong niya. Nandito sa guest room ng bahay ko sa Quezon City. Nakatulog ka kaninang nasa biyahe tayo. Gusto sana kitang dalhin sa isang malapit na kafe para makapag-usap tayo. Pero nang hindi ka magising, ipinadala ko na ang sasakyan sa bahay ko. Mas makakapagpahinga ka dito. Bigla siyang na-conscious sa sarili. Kagabi na siya di nakakapag-shower at yakap siya nito. Okay na ako, wika niya. Pwede mo na akong bitiwan. Uuwi na ako. Alauna na ng madaling araw. Nanlaki ang mata niya. Alauna ng gabi. Bulalas niya. Ganoon kahaba ang tulog niya. Hindi ka siguro halos nakakatulog nitong nakakaraang araw. Mas mabuting dito ka na magpalipas ng gabi. May mga damit sa closet at may robe. Magpahinga ka muna. Magpapahanda ako ng pagkain para sa iyo. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi ba ako nakakaabala sa iyo? Huwag mong intindihin iyon. All I can offer you is a refuge for the night. I'll be back after 20 minutes. Mint tea is fine with you. Sa palagay ko mas may energize ka kapag iyon ang ininom mo. Tipik siyang ngumiti. Salamat, iyon ang paborito ko. His face lit up. At pakiramdam niya ay lumiwanag din ang silid na yun at ang buong mundo niya. That's nice to hear. Feel at home. Lumabas ito at isinara ang pinto. Umaalingaw-ngaw sa tainga niya ang tunog ng samarang pinto. Home. Mas gusto niyang manatili sa lugar na iyon, kaysa sa umuwi sa bahay niya. Na di niya alam kung hanggang kailan pa niya magiging bahay iyon. The board of directors were starting to discuss the possibility of seizing their property. Kailangang ibalik ang perang kinuha ni Thirde, para hindi nadagdagan pa ang kaso nito. Hindi niya alam kung saan pa sila titira oras na mangyari iyon. Ipinilig niya ang ulo at hindi na lang inisip ang panibagong problema. Tinungo niya ang closet at nakita ang nakahilerang magagandang damit doon. Sino kaya ang may-ari ng mga iyon? Koleksyon ng mga babaeng nagdaan sa buhay nito. Nang dumampot siya ng isa, ay nakita niyang may tag pa ang mga iyon. Hindi pa nagagamit. Sa huli ay nagkasya na lang siya sa toweling robe. Nilaban na lang niya ang damit niya, at isinampay para matuyo. Paglabas niya ay nakahanda na ang pagkain niya sa maliit na mesa, pero wala si Walter. Hindi na niya napigilan pa ang sarili at kumain na, dahil kumikulam na ang tiyan niya sa gutom. Napabulong siya nang gumuhit ang init ng chicken noodle soup sa sikmura niya. Gumaan ang pakiramdam niya, nang sumubo ng rye bread na may strawberry cream. Kailan ba ang huling pagkakataon na nag-enjoy siya sa simpleng pagkain? Parang matagal na panahon na. Ubus na niya ang pagkain nang bumalik si Walter. Mabuti naman at naubos mo na. Here's your tea. At inilapag nito sa harap niya ang tasa ng umuusok na mint tea. Walter, bakit ginagawa mo ito? Because I want to take care of you the first time I saw you. Take care of her. As if he really cared for her. Pero inalok mo pa rin akong maging baby maker mo. Huwag na nating pag-usapan yan. Hindi kita idinala dito para kumbansihin ka tungkol sa offer ko. Gusto ko lang na mag-relax ka, magpahinga at kalimutan mo muna si Ludwig. Hindi ka na niya guguluhin. Bumantong hininga si Catherine at pumikit. Inutil ako, Walter. Ni hindi ko nakumbinsi ang papa ko na magpa-opera. Gagawin lang daw niya iyon kapag nakalabas na ng kulungan si Kuya Thirde. Bakit di siya pwedeng magpagamot para sa akin o kay Mommy Serafina? Hindi ba kami mahalaga? At paano ko naman ilalabas ng kulungan ang kapatid ko? Kailangan kong gawing bailable ang kaso niya. Hindi ko iyon magagawa kung walang pera. It's okay. Everything will be okay.
Paano magiging okay ang lahat, Walter? Gusto kong magalit dahil nahihirapan na ako. Wala naman akong kasalanan sa lahat ng nangyayaring ito. Pero di ko naman pwedeng iwan ang pamilya ko. Kailangan nila ako. Pagod na pagod siya. Kung pwede lang takasan na lang ang lahat pero di niya matitiis ang pamilya niya, kahit na mababa ang tingin ng mga ito sa kanya. Hindi mo ba sinubukang humiling sa magic wand mo? She looked at him with tired eyes. Will it make the problems go away? This is not the time for fairy tales. Hindi ko ba kayang sagipin ang pamilya ko nang hindi ibinebenta ang dignidad ko at ang kaluluwa ko?